Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2351. Natigilan ng lahat sa mga salitang iyon. Ang lalaking nakamaskara na nagsasabing gusto niyang patayin si Jack ay maaaring hindi nakapukaw ng gaanong reaksyon, ngunit ang pagsasabi ni Jack na gusto rin niyang patayin ang lalaking nakamaskara ay tiyak na ikinagulat ng lahat. Kung tutusin, tila nasa likod ni Jack ang lalaking nakamaskara sa lahat ng aspeto, ngunit nang sabihin niya ang mga salitang iyon, ang kanyang tono ay napakakalma, at walang emosyon sa kanyang mukha. Ang katotohanan ganoon ang kanyang pag-uugali ay nangangahulugan na ang mga salitang sinabi niya ay hindi para sa karangalan, kundi dahil gusto talaga niyang patayin ang lalaking nakamaskara. Huminga ng malalim si Graham at sinabing, panahon na para tumigil na kayong dalawa sa pagtatalo. Ayaw na niyang makinig sa usapan nilang dalawa. Tutal, parang wala siya sa antas nila noong ginawa nila iyon. Pagkatapos ni Graham ng kanyang sasabihin, muling narinig ang matandang boses, maaari po bang umakyat sa tuktok ang dalawang dumaan na? Pagkasabi niya noon ay huminga ng malalim ang lahat. Sa wakas ay oras na. Makikita nila kung sino ang mas malakas sa dalawang Panginoon na nasa tugatog. Kung makakagawa ba ulit ng himala si Jack o hindi, at kung kayang harapin ba o hindi ng lalaking nakamaskara si Jack. Hindi na nag-abalang makita ni Jack kung gaano gulat ang lahat, ni hindi na rin siya nag-abalang tingnan kung gaano galit ang lalaking nakamaskara. Kalmado siyang naglakad patungo sa tuktok ng Divine Void Slope. Hindi mabilang na sinag ng liwanag ang nasa Divine Void Slope. Ang mga kinang ay may sunod-sunod na kayamanan sa loob nila. Kung siya ang nanalo sa labanan, lahat ng ito ay magiging kanya. Posibleng sinadya na takpan ng liwanag ang paningin ng lahat. Hindi nila alam kung anong uri ng kayamanan ang nakatago sa likod ng mga ilaw. Gayunpaman, mas lalo pa nga nitong napukaw ang kanilang interes. Maaaring pagnasaan nila ang mga kayamanang iyon, ngunit natalo na sila. Ang tanging nagawa na lang nila ay tingnan si Jack at ang lalaking nakamaskara ng may inggit na mga titig. Sa wakas ay narating na nilang dalawa ang tuktok ng Divine Void Slope. Tumingin sila sa paligid. Ang mga kayamanang nababalot ng mga ilaw ay nagkalat sa malayo, na nagbigay sa kanila ng sapat na espasyo upang labanan ito. Naningkit ang mga mata ng lalaking nakamaskara, at kinuha ang isang lilang singsing mula sa kanyang imbakan. Nang tingnan itong mabuti, may mga kidlat na kumislap sa loob ng singsing. Iyan ang pangunahing sandata ng lalaking nakamaskara, ang Purple Thunder Rings. Ang lalaking nakamaskara ay napakahusay sa paggamit ng Purple Thunder Rings, kaya hindi lang ang mga disipulo sa Timog, maging ang mga disipulo sa Hilaga ay alam na ang pangunahing sandata ng pinakamalakas na disipulo ng Corpse Pavilion ay tinatawag na Purple Thunder Rings. Siyempre, hindi kasama si Jack sa kanila. Tutal, kaka-rating lang ni Jack sa kontinente ng Hestia kamakailan lang, wala pang isang taon sa kabuuan. Nagsimula pa lamang siyang maunawaan ang mga patakaran at sentido komun ng mundo. Kaya naman, wala pa siyang gaanong alam tungkol sa mga ganoong bagay. Gayunpaman, kahit na hindi niya alam, masasabi pa rin ni Jack na ang Purple Thunder Rings ay lubos na tugma sa lalaking nakamaskara. Dahil sa Purple Thunder Rings, mas malakas ang lalaking nakamaskara. Gayunpaman, inaasahan na ni Jack na tiyak na lalabanan siya ng lalaking nakamaskara sa pinakamalakas niyang estado. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong ang lalaking nakamaskara, "Naku, curious talaga ako. Bago ka makarating sa Divine Void Slope, bakit ka tumakbo?" Napatigil si Jack sa mga salitang iyon. Sa kanyang isipan, biglang lumitaw ang paghabol sa kanya ng lalaking nakamaskara bago niya. Nakasalubong ang sawa na may siyam na kuko. Kung siya ang lalaking nakamaskara, malamang ay mausisa rin siya. Tutal, kung ganoon siya kalakas, malamang ay nilabanan niya ang lalaking nakamaskara noon. Bakit ba siya palaging tumatakas? Mukhang wala siyang tiwala sa sarili. Sa pagbugbog sa lalaki, malamang hindi siya kailanman maglalakas loob na labanan ang lalaking nakamaskara. Masyadong malakas ang impresyong iyon, kaya naman hindi kailanman nagabala ang lalaking nakamaskara kay Jack noon. Kabanata 2352. Nang ibunyag ni Jack ang tunay niyang kakayahan para sa lalaking nakamaskara ay saka lamang niya napagtanto na halos kapantay na pala niya si Jack. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, lalo siyang nalilito at nadidismaya. Kaya naman kinailangan pang magtanong ng lalaking nakamaskara. Hindi lang ang lalaking nakamaskara ang nalito, lahat ng mga naroon noon ay tumingin din kay Jack nang may pagtataka. Nanginig ang mga labi ni Jack nang walang magawa niyang mahawakan ang kanyang ilong. Noon ay 15 soul swords pa lamang ang kaya niyang paikliin.
Talagang tumatakbo na siya para iligtas ang kanyang buhay dahil imposibleng labanan niya ang lalaking nakamaskara noon. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag, kaya napilitan siyang mag-imbento ng isang bagay. Hindi iyon ang tamang lugar para makipaglaban. Dahil sa mga salitang iyon, natigilan ang lahat. Isang malalim na tingin ang sumilay sa mga mata ng lalaking nakamaskara. Ano ang ibig niyang sabihin na hindi ito ang tamang lugar? Mahalaga ba talaga ang lokasyon? Anong ibig mong sabihin? Umubo ng bahagya si Jack. Isang kasinungalingan lang ay maaaring magdulot ng mas marami pang kasinungalingan para pagtakpan ito. Nagpatuloy siya ng may pagkairite, wala nang ibang ibig sabihin yan. Tamang-tama ang ibig sabihin ng sinabi ko. Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras, nag-aaway ba tayo? Matagumpay na nagpasiklab ang mga salitang iyon sa galit sa loob ng lalaking nakamaskara. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya habang itinataas ang kanyang mga kamay. Biglang nabalutan ng lilang liwanag ang mga Purple Thunder Rings. Pagkatapos noon, narinig ang kaluskos ng kidlat. Ang mga Purple Thunder Ring ay parang isang halimaw na nagising habang pinapasabog nila ang kidlat sa kalangitan. Sumigaw ng mahina ang lalaking nakamaskara. Nagsimulang mabuo ang mga pulang kidlat sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nanlaki ang mga mata ng lahat habang nakatingin sa lalaking nakamaskara na may napakabigat na ekspresyon. Ang taong may pinakamasalimuot na damdamin sa kanyang puso ay ang traidor na si Griffin. Huminga ng malalim si Griffin, nagdarasal sa kanyang puso na sana'y patayin ng lalaking nakamaskara ang taong pinakakinamumuhian niya. Hanggat namatay si Jack, walang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Ang kailangan lang niyang gawin ay palihim na harapin sina Nelson at Isaiah, at makakabalik na siya sa Dune Sovereign Pavilion ng mapayapa. Hindi tanga si Griffin. Alam na alam niyang pinagtaksilan niya ang kanyang angkan. Gayunpaman, tiyak na masama ang kahihinatnan niya kung susundan niya ang lalaking nakamaskara pabalik sa Corpse Pavilion. Tutal, ang mga kasanayan at pamamaraan na sinanay niya ay ibang-iba sa mga nasa Corpse Pavilion. Kahit na bumalik ang ibang mga angkan at ipakalat ang balita, magagawa pa rin niya itong pagtakpan ng ilang kasinungalingan. Tutal, nasa likod naman siya ng mga matatanda. Hanggat walang sino man sa sarili niyang angkan ang gumawa ng kahit ano sa kanya, hindi siya mapapahamak. Sa pag-iisip doon, hindi niya maiwasang mapasigaw, kailangan niyang mamatay. Kailangan na talaga niyang mamatay. Kahit sumigaw siya ng napakalakas, hindi iyon nakakuha ng atensyon ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi naman sa walang nakarinig sa kanya, kundi ang nasa Divine Void Slope ang lahat ng nasa isip nila ng sandaling iyon. Huminga ng malalim si Jack, at itinoon ang lahat ng kanyang pansin sa Purple Thunder Rings. Tila humahalo ang lilang kidlat sa mga makukulay na kidlat. Ang Purple Thunder Ring ay tila isang purong pinagmumula ng kidlat na ipinanganak ng kalikasan sa sandaling iyon. Napuno ng tunog ng kaluskos ang kanyang mga tainga, at ang liwanag mula sa Purple Thunder Rings ay nagliwanag sa buong Divine Void Slope. Kabanata 2353. Maging si Jack ay nababalot ng lila at pulang liwanag. Ang lalaking nakamaskara ay nasa puspusan na ng puwersa ng sandaling iyon. Ayokong mag-aksaya ng oras sa'yo. Papatayin kita sa isang suntok na ito. Habang sinasabi niya iyon, patuloy siyang bumubuo ng mga selyo. Patuloy na bumubuhos ang kidlat sa Purple Thunder Ring. Wala akong itatago sa iyo. Hahayaan kitang mamatay ng may malinaw na pag-unawa. Ang Evil Blood Thunder na sinasanay ko ay isang middle tier earth rank technique. Isa pa, nasa antas na ako ng kahusayan. Halos wala na akong kwenta sa pagiging perpekto. Napataas ang kilay ni Jack matapos marinig iyon. Wala siyang gaanong reaksyon dito dahil halos iyon ang inaasahan niya. Naisip na niya ang antas ng lalaking nakamaskara noon pa. Matapos mag-isip-isip, natiyak niya na ang lalaking nakamaskara ay talagang napakalakas dahil nasa Spring Solidifying Realm na siya. Ang lalaking nakamaskara ang talagang nangunguna sa lahat ng naroon. Gayunpaman, kahit ano paman, limitado pa rin ang kanyang mga kasanayan at kakayahan. Imposibleng hindi nalinang ng lalaking nakamaskara ang anumang kasanayan sa mas mataas na antas ng Earth rank. Gayunpaman, mayroon pa ring isang bagay na ikinagulat ni Jack. Inakala ni Jack na ang teknik ng lalaking nakamaskara ay nasa middle tier Earth rank, ngunit dapat ay naabot na ng lalaking nakamaskara ang ikalawang antas ng pagiging perpekto. Hindi talaga magsisinungaling o magtatago ang lalaking nakamaskara ng tunay niyang kakayahan sa mga oras na iyon, kaya tila tumigil talaga ang lalaking nakamaskara sa unang yugto. Kahit hindi naman ganoon kalayo ang ikalawang yugto sa una, matapos niyang maalala ang mga alaalang iyon, alam na alam ni Jack na hindi madaling makarating sa ikalawang yugto mula sa una. Ang tanging dahilan kung bakit walang hadlang si Jack sa paggawa nito ay dahil na-recover niya ang mga alaala ng dakilang guro. Para kay Jack, walang hadlang sa pagsira sa kawalan.
Naunawaan na niya ang lahat at kulang lang sa oras at ang espiritual na enerhiya ay hindi kailanman nagkulang. Ibang-iba siya sa lahat. Tinansya ni Jack sa kanyang puso na kung makakaligtas ang lalaking nakamaskara, aabutin siya ng kahit 1 o 2 taon bago malampasan ang yugtong iyon. Habang iniisip iyon, hindi napigilan ni Jack ang mapatawa ng malamig. Nakatitig ng masama ang lalaking nakamaskara kay Jack. Akala ng lalaking nakamaskara ay mayayanig si Jack sa mga sinabi niya. Kahit papaano, gusto niyang ipaalam kay Jack na hindi siya isang ordinaryong tao na basta na lang pakisamahan. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Jack na tumawa. Para sa lalaking nakamaskara, isa itong sampal sa mukha. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Sa sobrang galit ng lalaking nakamaskara ay nanginginig ang buong katawan niya. Para siyang lobo na malapit ng sumabog. Kamatayan ang hinahanap mo. Galit na sigaw ng lalaking nakamaskara. Sumugod siya pasulong at lumipad pataas sa ere. Patuloy na sumasayaw ang kanyang mga kamay habang ang mga linya ng pulang kidlat ay pumapalibot sa kanya. Sa sandaling iyon, ang Purple Thunder Ring ay nakapag-ipon na ng sapat na enerhiya. Napakaliwanag nito na walang sino man ang makatingin dito. Puro kaluskos lang ang kanilang narinig at hindi mabilang na hibla ng kuryente ang nabuo bilang mga atake, diretso kay Jack. Napatawa ng bahagya si Jack dahil handa na siya. Mahigpit niyang hinawakan ang itim na espada sa kanyang kanang kamay. 60 soul swords ang nabuo bilang isang malaking espiritual na talam at sumanib sa itim na espada. Nakapasok na si Jack sa ikalawang yugto ng pagsira sa Void. Dati, hindi niya matukoy kung anong antas ng kasanayan ang pagsira sa Void dahil sa kakulangan ng impormasyon. Batay sa iba't ibang kasanayan at kapangyarihan sa mundong ito, natansya na niya kung anong rango ang nasa Destroying the Void. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2354. Dati, akala ni Jack ay isa itong Ultimate God Realm skill. Matapos itong pag-isipan pa, natukoy niya na ito ay nasa upper tier Ultimate God level. Isang upper tier Ultimate God level skill laban sa isang Earth rank skill. At si Jack ay nasa perfeksyon na ng skill na iyon. Ang kanyang kakayahan ay mas mataas na ng isang buong realm, at mas mataas din ng isang yugto. Kahit na ang lakas ni Jack ay hindi kapantay ng lalaking nakamaskara, ang kasanayang ginamit ni Jack ay mas malakas kaysa sa ginagamit ng lalaking nakamaskara. Kung ikukumpara ito sa mga paraang iyon, hindi talaga natatakot si Jack sa lalaking nakamaskara. Malamig siyang sumanghal habang itinataas ang kanyang espada gamit ang 2 kamay. Tinutukan niya ang paparating na kidlat at sumipa. Narinig ng lahat ang sagupaan ng mga atake habang natatakpan ang espasyo ng liwanag mula sa pulang dugong kidlat. Humiwalay ang kidlat at patuloy na sumasayaw sa tuktok ng Divine Void Slope. Sa totoo lang, napakaganda nito tingnan, ngunit kahit na may makulay at sumasayaw na kidlat, walang sino man ang nag-abalang tumingin dito. Lahat sila ay nakatutok sa kung mahahadlangan ba ni Jack ang atake. Hindi napigilan ni Benjamin na sabihin, isang middle tier earth skill, at nasa antas na ito ng kahusayan. Isang yugto na lang ang layo nito sa pagiging perpekto. Siya na talaga ang pinakamalakas, kahit anong angkan siya kabilang. Kahit ang pinakamalakas na disipulo mula sa ating angkan ay hindi makakalaban ang lalaking nakamaskara. Iniisip ko kung kakayanin kaya ito ni Jack. Sa sandaling iyon, ang tanging makikita sa Divine Void Slope ay pulang-pulang kidlat. Nababalot silang dalawa sa loob, at ang liwanag ay napakaliwanag kaya walang makikita. Ang tanging magagawa lang nila ay makinig sa tunog ng mga pagkalabog. Labis na nabalisa ang lahat. Matapos marinig ni Zam-Ian ang mga sinabi ni Benjamin, sumigaw siya ng malakas, talagang matatalo niya ang batang yan. Hindi mo ba narinig na sinabi niyang mayroon siyang middle tier earth technique? Iyon ang antas ng kasanayang inaasam-asam niya. Kung matutupad niya ang ganitong teknik, siya ang tatayo sa tuktok ng mga disipulo ng Dole Sovereign Pavilion. Nagkibit balikat si Nelson nang walang magawa. Sa sandaling iyon, nawala na siya ng pag-asa. Gayunpaman, sinabi pa rin niya ng may matatag na tono, may tiwala ako kay Jack. Huminto si Graham sa kanyang kinaroroonan. Tulad ng lahat ng nasa ibaba niya, mayroon din siyang masalimuot na damdamin sa kanyang puso habang tumitingala sa Divine Void Slope. Sa isang banda, umaasa siyang mananalo si Jack. Kahit papaano ay mababawasan nito ang kanyang mga pasanin. Sa kabilang banda, ayaw niyang magkaroon si Jack ng ganoong antas ng talento at kasanayan. Kung mananalo si Jack, mapapatunayan nito na si Jack ang pinakamalakas. Kahit ang nangungunang disipulo ng Thousand Lives Pavilion ay hindi makakalaban si Jack, lalo na ang kanyang sarili. Kung talagang mananalo si Jack, nangangahulugan ito na si Jack ang tunay na manggaguna. Kabanata 2355.
Ang pag-iisip tungkol doon ay nagdulot kay Graham ng pakiramdam na parang pinapasan siya ng maraming malalaking bato. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang lumabas mula sa loob ng kidlat. Dahil sa lakas ng sagupaan, walang makakapagsabi kung kanino nanggaling ang sigaw na iyon. Labis na nabahala ang lahat, ang kidlat na kumalat sa buong larangan ng digmaan ay unti-unting humina. Dalawang tao ang nakatayo sa gitna ng tuktok ng Divine Void Slope. Ang isa ay nakatayo sa kanluran at ang isa ay nakatayo sa silangan. Ang isa sa kanluran ay may hawak na espada na tumago sa dibdib ng isa sa silangan. Ang isa naman sa silangan ay hawak pa rin ang Purple Thunder Rings. Napanganga ang lahat sa pinangyarihan. Maging ang lalaking nakamaskara ay tumingin kay Jack na nasa harap niya ng may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Matagal nang nababalot ng pagkabigla ang mukha sa likod ng maskara. Bakit? Hindi talaga kita matatalo. Sino ka? Imposible. Talagang imposible. Ang Evil Blood Thunder ay isang teknik na nasa antas ng lupa na nasa gitnang antas. Anong klaseng kasanayan ang sinasanay mo? Talagang binasag nito ang Evil Blood Thunder at tumusok sa dibdib ko. Pagkatapos magsimula ang labanan, gumamit si Jack ng dalawang atake. Ang unang atake ay tumagos sa Evil Blood Thunder, habang ang pangalawang atake ay diretso sa dibdib ng lalaking nakamaskara. Tutal, isa itong ultimate god level technique. Ano ang Evil Blood Thunder sa harap ng Destroying the Void? Gayunpaman, walang alam ang lalaking nakamaskara tungkol doon. Sa sandaling iyon, nanginginig ang buong katawan ng lalaking nakamaskara sa sakit. Tutal, ang pagsira sa Void ay sumire sa kanyang kaluluwa, ang sakit na iyon ay hindi kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Gulat na gulat din siya sa resulta. Hindi niya maisip kung anong klaseng teknik ang ginamit ni Jack, at kung anong klaseng kapangyarihan ang taglay nito. Kahit si Evil Blood Thunder at kung anong klaseng tao ang hindi kayang harapin ito. Malamig na tumawa si Jack, at bumantong hininga ng walang magawa. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginginig ang buong katawan niya. Sunod-sunod na pamamanhid ang sumire sa kanyang mga nerbiyos. Kahit nalagpasan niya ang Evil Blood Thunder, tinamaan pa rin siya ng mga epekto. Hindi mabilang na maliliit na kuryente ang tumagos sa kanyang depensa, at tumagos sa kanyang katawan. Mabuti na lang at ang kuryente ay mga alon lamang ng isang kasanayan. Hindi ito magdudulot ng anumang tunay na pinsala kay Jack. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Tanong ni Jack nang may malamig na ngiti. Nanginginig ang buong katawan ng lalaking nakamaskara. Sa totoo lang, alam niyang patay na talaga siya. Ang teknik ni Jack ay lubhang nakakatakot at sinisira at sinasakal nito ang kanyang kaluluwa. Masyado na siyang nasasaktan para lumaban. Gusto lang niyang malaman ang katotohanan. Matapos makilala si Jack, hindi pa niya nasabi ang tungkol kay Jack. Para bang puno ng mga sekreto si Jack, nasa Mount Beasts man sila o nasaan man sila ng mga sandaling iyon. Sino ka? Bakit ang lakas mo? Mayroon ka bang ultimate god level technique? Nanlaki ang mga mata ng lalaking nakamaskara. Hindi niya hinintay na sumagot si Jack. Umubo siya ng malakas bago sinabing, ayan na. Dapat nga, kung hindi nito matatalo ng ganito kalakas ang Evil Blood Thunder ko. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Gayunpaman, nasa gitna ka pa lang ng innate level, paano ka magkakaroon ng ganitong skill? Ikaw na ang nangungunang master sa buong kontinente. Matapos niyang mawala ng gaanong lakas. Kabanata 2356. Pagkatapos ng matinding pag-ubo, ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang dugo sa kanyang bibig ay hindi na mapigil ang umaagos. Malapit na akong mamatay. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka bago ako mamatay? Paano mo nagagawang gumamit ng isang ultimate god level technique? Ginamit ng lalaking nakamaskara ang huling lakas niya para sabihin iyon. Huminga ng malalim si Jack. May mga bagay siyang planong itago sa sarili niya hanggang kamatayan, hindi naman sinasabing panghabang buhay iyon. Gayunpaman, tama ang lalaking nakamaskara. Malapit na siyang mamatay, wala na siyang magagawa doon. Tumawa ng bahagya si Jack, bumulong para silang dalawa lang ang makarinig, tama ka. Gumamit ako ng ultimate god level technique. Hindi rin naman ito normal, isa itong top tier. Pagkasabi niya noon, nanlaki ang mga mata ng lalaking nakamaskara na parang sinampal lang. Hindi, makapaniwalang tumingin siya kay Jack. Tama siya, gumagamit talaga si Jackie ng ultimate god level technique. Bakit? Bakit niya natutunan ang ganoong bagay? Si Jack ay nasa gitnang antas lamang ng likas na kakayahan. Noong nasa tugatog pa lang siya, hindi niya kailanman susulyapan ng isang taong tulad niya. Sino ka? Sabi ng lalaking nakamaskara habang nanginginig. Mahinang tumawa si Jack habang binawi ang kanang kamay.
Gamit ang isang pagpisil, madaling nabunot ang espadang nakasaksak sa dibdib ng lalaking nakamaskara. Habang nanginginig sa sakit ang buong katawan ng lalaking nakamaskara, muling sumulong si Jack. Muling tumagos ang itim na espada sa katawan ng lalaking nakamaskara. Sa pagkakataong ito, labis na nahihirapan ang lalaking nakamaskara kaya hindi na siya makasigaw. Pasensya na, hindi ka karapat-dapat na makilala kung sino ako. Iyon ang huling narinig ng lalaking nakamaskara. Sa sumunod na segundo, muling nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib ang lalaking nakamaskara, at sa huling pagkakataon ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kasabay ng isang malakas na pagbagsak, bumagsak sa lupa ang katawan ng lalaking nakamaskara. Doon na naghilom ang sama ng loob ni Jack sa kanya. Nakakagulat ang eksena. Wala man lang nakapag-react sa pagkamatay ng nangungunang disipulo mula sa Corpse Pavilion. Pinatay siya ng walang pangalang Jack na iyon. Namatay siya sa kamay ng isang nakatatandang disipulo mula sa isang angkan sa ikatlong baitang. Kung kakalat ang balita, malamang na ituring ito ng kahit sino bilang biro at hindi maniniwala. Sa pagkakataong ito, parehong nagpakawala ng malamig na hangin ang mga disipulo ng hilagang angkan at timog na angkan. Nanlaki ang kanilang mga mata habang nakatingin sa tuktok ng Divine Void Slope nang hindi makapaniwala. Malayo ito sa kanilang inaasahan. Paano nangyari ang ganoon kabilis? Nang magsimula ang labanan, naharangan sila ng pulang dugong kidlat. Nang makakita silang muli, natusok na ni Jack ang dibdib ng lalaking nakamaskara. Pagkatapos ng ilang paghinga, ang prodigy ay tuluyang namatay. Namatay siya ng ganoon lang. Ang nangungunang disipulo ng Corpse Pavilion ay namatay ng ganoon lang. Nanlaki ang mga mata ni Hayden, halos isinigaw ang mga salitang iyon. Hindi ka panipaniwala. Tutal, napakabilis naman ang lahat ng nangyari. Wala siyang pagkakataong maproseso ito. Kung matagal na laban lang iyon, at unti-unting nalugmok ang lalaking nakamaskara sa alanganin bago mamatay, malamang ay matatanggap pa nila ito. Gayunpaman, ang lalaking nakamaskara ay namatay ng napakabilis. Napakaikli ng oras sa pagitan ng kanyang pagkatalo at pagkamatay, kaya wala ng oras para gumanti. Pareho ang reaksyon ng lahat. Kumunat ang noo ni Samson habang lumilingon sa paligid na parang hindi makapaniwala. Nag-iisip lang ba ako? Siya ang nangungunang disipulo ng Corpse Pavilion, isang taong nakapag-master ng middle stage earth level technique. Paano siya natalo ng ganoon kabilis, at natalo pa sa isang galaw? Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2357. Hindi niya natapos ang pangungusap, ngunit alam ng lahat ang gusto niyang sabihin. Huminga ng malalim si Benjamin, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Hindi ako makapaniwala na ganito siya kalakas. Mukhang mas mataas ang antas ng teknik ni Jack kaysa sa nangungunang disipulo mula sa Corpse Pavilion. Baka mas mataas pa ito sa isang buong kaharian. Gayunpaman, malinaw na si Jack ay nasa gitnang yugto lamang ng likas na kaharian. Sa sobrang liit ng kapangyarihan niya, paano niya nagamit ang isang ultimate god technique? Napakawalang kwenta naman yan. Naunawaan ng lahat na, kung hindi iyon ang kaso, walang paraan para ipaliwanag ang lahat ng kanilang nakita. Tutal, tiyak na hindi minamaliit ng lalaking nakamaskara ang kanyang kalaban. Ginamit niya ang pinakamalakas niyang teknik, ngunit nabigo pa rin sa huli. Pinatunayan nito na ang teknik na ginamit ni Jack ay higit na nakahihigit sa Evil Blood Thunder ng lalaking nakamaskara. Sa sandaling iyon, hindi na kinailangang lumingon pa si Jack para maramdaman ang tingin ng lahat sa kanya. Bukod sa pagkabigla, napuno sila ng pagkalito. Iniwas niya ang tingin sa katawan ng lalaking nakamaskara. Dahil patay na ang lalaki, hindi na niya kailangang alalahanin pa ang kanilang nakaraan. Tumingin siya sa Divine Void Slope at sa mga kumikinang na kayamanan sa loob. Habang iniisip niya kung paano niya makukuha ang mga kumikinang na kayamanang iyon, mabilis silang nagsimulang gumalaw patungo sa gitna. Ang mga kumikinang na bagay ay nasisipsip lahat sa isang singsing na kulay lila. Na ang madilim na lilang singsing ay may napakalumang disenyo. Ang mga padron dito ay pawang mga bagay na hindi maintindihan ni Jack. Pagkaraan ng ilang sandali, lumutang ang singsing sa harap ni Jack. Inabot ni Jack ang singsing at dahan-daang nahulog sa kanyang palad. Nakita na ng lahat ang tanawing iyon, at agad silang natigilan dahil sa kanilang kawalan ng paniniwala. Kahit alam nilang hindi sa kanila ang mga bagay na iyon, hindi nila mapigilan ang kanilang inggit. Tutal, ang mga bagay na iyon na nakaimbak sa loob ay maaaring makipagkompetensya sa pinakamahalagang kayamanan sa loob ng kanilang mga angkan. Sayo na yan, muling narinig ang matandang boses. Nanlaki ang mga mata ni Jack, sinusubukang alamin kung saan nanggaling ang matandang boses na iyon. Ngunit, hindi pa rin niya mahanap matapos ang mahabang paghahanap.
Nagpatuloy ang matandang boses, ang mga pinahahalagahang iyon ay hindi kasing halaga ng kung ano ang nakaimbak sa isang jade box. Nakalok ang kahon. Para mahanap ang susi, kailangan mong pumunta sa ibang lugar. Nang marinig iyon, natigilan si Jack. Bago pa niya maitanong kung nasaan ang lugar na iyon, isang bugzo ng hangin ang umihip sa kanyang likuran, at sa sumunod na segundo ay nagbago ang lahat sa kanyang paligid. Ito ay naging isang walang katapusang dagat ng mga bituin. Lahat ng lumulutang sa paligid niya ay mga bituin na may iba't ibang laki. Narinig niya ang mga boses ng mga sundalo na parang nakikipaglaban sila sa isang napakalaking labanan. Hindi napigilan ni Jack at lumingon para tumingin, ngunit wala siyang makita. Laking gulat niya. Ang makipaglaban sa gitna ng mga bituin, kasama ang isang buong grupo. Sino ang may ganitong uri ng kapangyarihan? Habang napupuno siya ng kuryosidad, nakita niya sa di kalayuan ang isang lalaking nakaputing kamisete na may humuhugot ng espada, mabilis na tumatakbo palapit sa kanya. Isang bugzo ng hangin ang umihip mula sa likuran niya at lumingon si Jack upang tumingin. Napansin niya na may sumusugod din sa kanya mula sa direksyong iyon. Gayunpaman, ang nasa likuran niya ay nakasuot ng itim na baluti. Natatakpan ng buong katawan ng lalaki, maging ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng parang mga guwantes na. Katad. Kabanata 2358. Nasaan siya? Isa ba itong pantasya? May kinalaman ba ang lugar na ito sa hidden place for resources? Sunod-sunod na lumitaw ang mga tanong sa kanyang isipan, ngunit walang sino man ang naroon para sumagot sa mga ito. Huminto silang dalawa ng halos 100 metro ang layo. Hindi makita ni Jack ang hitsura ng lalaking nakasuot ng itim na baluti dahil sa suot nitong baluti, ngunit hindi naman lubusang natatakpan ng puting damit ang mukha ng lalaki. Gayunpaman, malabo pa rin ang mukha ng lalaki, na parang may nakapalibot na hamog. Natatakpan nito ng lubusan ang kanyang mukha. Sino ang 2 taong iyon? Bakit sila naroon? Bakit niya tinitingnan ang lahat ng iyon? Sa sandaling iyon, sinabi ng lalaking nakaputi, hindi ka lang malupit, kundi kasuklam-suklam ka rin. Lahat ng tagumpay mo ngayon ay dahil sa iyong tagapagturo. Ang lalaking nakasuot ng itim na baluti ay nagpakawala ng malamig na ngiti, ang pinakakinamumuhian ko ay ang mga huwad at mapagpanggap na taong katulad mo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, malamang mas malala ka pa. Tumigil ka na sa pagsasalita na parang ikaw ang pinakamatuwid na tao sa mundo. Sumanghal ang lalaking nakaputi, sakaling mag-usap pa nga tayo, sayang lang talaga ang oras mo. Ngumiti ng malamig ang lalaking nakaitim habang nakatingin sa lalaking nakaputi ng may paghamak at sinabing, pareho ka pa rin. Palagi mong minamaliit ang iba. Kumikilos ka na parang nasa rurok ka ng moralidad, na parang ikaw ang pinakamatuwid na tao, at ang lahat ay nasa ilalim mo. Galit na pumayag ang lalaking nakaputi, tumigil ka na sa kalokohan mo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo para sabihin ang lahat ng iyan tungkol sa akin. Sinasabi mo bang sinira kita? Bakit hindi mo isipin lahat ng mga bagay na nagawa mo? Alin sa mga iyon ang hindi kahihiyan at kasuklam-suklam na gawain? Ganito ang iniisip ng lahat tungkol sa iyo. Sumanghal ang lalaking nakaitim habang nakataas ang kanyang ulo. Bakit ko ba iniisip ang iniisip ninyo tungkol sa akin? Ano ang kinalaman ng klase ng tao ko sa inyong lahat? Ikinumpas ng lalaking nakaputi ang kanyang kanang kamay, at isang gintong espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Napakatigas ng ulo mo. Akala ko ay magsisisi kapag katapos mong maranasan ang pangyayaring iyon. Hindi ako makapaniwala na mas lumala ka pa. Isa ka ng ganap na madilim na tao. Dinuraan siya ng lalaking nakaitim. Sumuko na tayo sa lahat ng peking katwiran na yan. Pagsisisi, lumalala pa. Ginawa ko lang ang lahat para mamuhay ako ng maayos. Kung ikaw ako, mas malala pa sana ang nagawa mo. Naningkit ang mga mata ng lalaking nakaitim. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang pinaplano mo. Para bigla mo akong tanungin dito, malamang para yon sa taong yon ni Zex. Sa sandaling nabigkas ang mga salitang iyon, biglang nanigas ang malamig na mukha ng lalaking nakaputi. Para bang may mahalagang bagay na nahawakan. Gayunpaman, mabilis niyang kinalma ang sarili at sinabing, anong ibig mong sabihin na hindi kita maintindihan? Umikot ang mga mata ng lalaking nakaitim, sa tingin mo ba ay hindi pa rin kita naiintindihan? Matagal ko nang alam ang lahat ng plano mo. Hindi ka magtatagumpay dahil nakapaghanda na ako. Sa sandaling iyon, hindi na makatiis ang lalaking nakaputi habang sumisigaw, anong ginawa mo? Tumawa ang lalaking nakaitim na parang iyon na ang pinakamasayang nangyari sa kanya, wala nang saysay pang magpanik ngayon. Huli na ang lahat, tapos na ang lahat. Kabanata 2359. Pagkatapos sabihin iyon, biglang narinig ang tunog ng mga pagsabog mula sa malayo. Parang may sumabog.
Tumingin si Jack sa direksyon ng tunog at nakakita ng isang maliwanag na liwanag. Malabo pa nga niyang narinig ang mga iyak ng paghihirap. Ang lalaking nakaputi ay lubos na nataranta. Lumingon siya at sumigaw ng malakas, "Paano mo nagawa ito?" Nawala ang ngiti ng lalaking nakaitim at sinabi sa malamig at madilim na tono, "Bakit hindi ko magawa ito? Ikaw lang ba ang nakakagawa ng pukana laban sa akin?" Medyo nabalisa si Jack, ngunit halos nalilito. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Bakit nag-aaway ang mag-asawang itim at puti? Gayunpaman, naririnig niya mula sa kanilang mga salita na ang lalaking nakaitim ay napakalupit, at nakagawa ng iba't ibang kasuklam-suklam na bagay. Gayunpaman, ang lalaking nakaputi ay malamang na hindi rin isang santo. Gayunpaman, dahil hindi niya alam ang mga detalye ng lahat, hindi niya basta-basta mahusgahan silang dalawa. Nakatingin lamang siya habang ang lalaking nakaputi ay tila niloko. Puno ng pagkabalisa ang buong mukha niya na para bang gusto na niyang umalis agad sa lugar na iyon. Gayunpaman, tila nag-aalala pa rin siya sa kung ano ang mangyayari. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Maya-maya, tila ginamit ng lalaking nakaputi ang lahat ng lakas ng katawan para sabihin, "Magbabayad ka para dito. Magbabayad ka talaga para dito." Pagkatapos noon, nagsimulang lumabo ang buong eksena. Kumunat ang kilay ni Jack habang nanlalaki ang mga mata. Gusto niyang makita kung ano ang nangyari pagkatapos, ngunit malabo na ang lahat. Nagdilim na ang mga bituin sa paligid niya. Habang iniisip ni Jack kung ano ang gagawin, isang buntong hininga ang narinig sa tabi niya. Masyadong bigla ang buntong hininga nito, dahilan para biglang ipihit ni Jack ang kanyang katawan. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na itim na kamiseta. Mayroon siyang pares ng mga matang ng lalaki, at tahimik na nakatingin sa hinaharap. Nang makita siya ni Jack, napaisip siya kung nasa ilusyon pa rin ba siya. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang matanda, "Marami ka bang tanong?" Pagkatapos sabihin iyon ng matanda, natigilan si Jack. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil pamilyar na pamilyar si Jackie sa boses ng matanda. Hindi mabilang na beses na niyang narinig ang parehong boses noon. Ang matandang lalaking iyon ay ang kunot noo at matandang boses na matagal na niyang hinahanap. Hindi niya inaasahan na ganito na lang ang magiging dating ng lalaki sa harap niya. Hindi tumingin ang matanda kay Jack, sa halip ay nagpatuloy lamang sa pagtingin sa hinaharap. Ngunit, nang sundan ni Jack ang kanyang tingin, wala nang iba kundi ang matinding kadiliman. Muling bumantong hininga ang matanda. Napakaraming panghihinayang ang naiwan noon. Kung hindi dahil sa mga panghihinayang iyon, hindi sana lumitaw ang nakatagong kaharian na ito. Nang marinig iyon, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jack. Hindi niya matukoy kung ang matandang lalaki ay isang natitirang espiritu ng isang dakilang mandirigma o iba pa. Gayunpaman, alam na alam niya na, kahit sino pa ang matanda ay tiyak na may malapit na kaugnayan sa Hidden Place for Resources. Mula nang tumungo siya sa kaharian, iniisip na niya kung sino ang may-ari ng kaharian. Bakit umalis ang taong iyon sa lugar na ito sa West Cersei State? Ano ang kinalaman ng 10 Absolute Trap Array sa Mount Beast sa lugar na ito? Pareho ba silang nakatali sa Divine Void Slop? Ang mga tanong na iyon ay palaging lumilitaw sa isipan ni Jack. Gayunpaman, dahil sa kanyang espesyal na katayuan, pati na rin ang katotohanan na ang mga taga West Cersei State ay hindi alam ang tungkol sa Divine Void World, tanging ang mga tanong na iyon lamang ang kaya niyang itago sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga salita ng matanda ay nagdulot kay Jack ng pag-asa sa kabila ng kanyang kaba. Umasa siyang malalaman niya ang nangyari noon mula sa matanda. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2360 na po. Yumuko si Jack sa matanda, puno ng paggalang. Taos puso niyang sinabi, "Matanda, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit naiwan ang lugar na ito? Ano ang nangyayari sa eksenang nasaksihan ko lang?" Hindi lumingon ang matanda para tingnan si Jack, ni hindi rin niya direktang sinagot ang tanong ni Jack. Sumagot lang siya ng diretso, "Malalaman mo rin sa hinaharap." Kumaibot ang mga labi ni Jack. Sa sandaling iyon, gusto niya talagang itanong ang lahat ng tanong sa kanyang puso. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka magtaka ang matanda kung ibubuhos niya ang lahat ng ganoon lang. Kung sakaling pagdudahan siya ng matanda, baka mawala pa ang lahat sa kanya. Kaya, ang magagawa na lang niya ay pansamantalang pigilan ang kanyang kuryosidad. Hindi alam ng matanda kung ano ang iniisip ni Jack. Nagpatuloy lang siya sa pagsasabing, "Ang kahon na nasa kamay mo ay nangangailangan pa rin ng susi. Ang susi ay nasa Wild Gorge Pass. Kung gusto mong buksan ang kahon, pumunta ka roon. Pagkatapos, papaalisin na kita." Tinaas ni Jack ang kanyang mga kilay. Lalong napuno ng kalituhan ang kanyang puso.
Ano ang Scarlet Case? Nasaan ang Wild Gorge Pass? May susi pa ba? Gulong-gulo ang mga tanong na iyon sa isipan ni Jack bago niya biglang naalala ang isang bagay. Naalala niya ang sinabi ng matandang boses noong siya ay nasa Divine Void Slope. Sinabi ng matanda na ang pinakamahalagang bagay na nakuha niya ay nakakulong pa rin sa isang kahon. Hindi mabuksan ang kahon sa ngayon, kailangan pa rin ito ng susi. Ang Scarlet Case ba ang pinakamahalagang kahon sa singsing na imbakan? Nang malapit na sana niyang itanong kung tama ang kanyang iniisip, nagpatuloy ang matanda. Makuha mo man ang singsing o hindi, kailangan mo pa ring umalis. Huwag kang mag-isip o magmalasakit sa iba pa. Sa kasalukuyan mong kakayahan, walang silbi ang pag-alam. Kapag nabuksan mo na ang Scarlet Case, malalaman mo ang lahat. Labis na naguluhan si Jack. Kahit na sinabi na sa kanya ng matanda na malalaman niya ang lahat ng sikreto pagkatapos buksan ang kahon, pakiramdam pa rin ni Jack ay may mali. Paano niya malalaman kung magdudulot siya ng kapahamakan sa sarili niya sa pamamagitan ng pagbubukas ng Scarlet Case? May mangyayari pa ba? Bagamat tila hindi ordinaryong tao ang matanda, hindi siya sigurado kung hindi siya sasaktan ng matanda, kahit na malamang ay wala namang halaga si Jack sa lalaki. Nagpatuloy ang matanda, lahat ng nakita mo kanina ay talagang nangyari. Tungkol naman sa pinag-usapan nilang dalawa, malalaman mo ang katotohanan pagkatapos mong mabuksan ang Scarlet Case. Hindi mo na kailangang mag-imbestiga pa. Masasagot din lahat ng tanong sa puso mo balang araw. Kumunat ang noo ni Jack. Sa sandaling iyon, gusto niya talagang magsalita. Gayunpaman, ang mga salita ng matanda ay tuluyang pumihil sa anumang masabi niya. Napakalinaw niya. Walang saysayang malaman ang kahit ano sa sandaling iyon. Kahit magtanong pa siya, malamang hindi sisigat ang matanda. Lahat ng tanong sa isip niya ay naibalik na sa dati matapos niyang buksan ang Scarlet Case. Kung gayon, wala ng mga sikreto. Makukuha niya ang lahat ng kasagutan na gusto niya. Isa pang buntong hininga ang narinig. Sa wakas ay lumingon ang matanda, at ang kanyang mga mata ay natuon kay Jack. Tinasa niya si Jack, ikaw na ang pinakaangkop pagkatapos ng maraming taon. Nasa iyo na ang bagay na iyon, mabubuksan na ang mga paghihigpit ng kaharian. Naguguluhan pa rin si Jack gaya ng dati. Gayunpaman, ang mga huling salita ng matanda ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.